Magiging Diyos nila ako, sila'y magiging bayan ko. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta sa Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawang iyong panghagupit, at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, "Alisin ninyo rito, mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking Ama." Naalala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan, "Ang malasakit ko sa iyong bahay, ang tutupok sa akin." Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Diyos, "Anong himala ang maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawing ito?" Sumagot si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito, at sa loob ng 3 araw, ay muli ko itong itatayo." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito, at sila'y naniwala sa kasulatan at sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes sa ika-2 linggo ng panahon ng Adbyento o pagdating ng Panginoon, at atin pong ipinagdiriwang ang pagkakatalaga ng ina ng simbahan, ng ating pong Archdiocese of Manila, ang Manila Cathedral, kung saan ay nagdiwang din ng kanilang kapistahan ng Immaculada Conception. At sa pagdiriwang natin ito, kasabay ng paghahanda natin para sa nalalapit na kapanganakan o pagdiriwang ng kapanganakan ni Kristo, abalang-abala na po ang lahat ng simbahan sa pag-aayos ng simbahan, sa pagde-decorate, sa paglilinis, kung ano pa man, para mas ma-feel natin yung diwa ng Kapaskuhan. Pero sana po may mga bagay na kailangan nating alisin na hindi nararapat o hindi nakakatulong sa pagpapanatili ng kabanalan ng simbahan. Ang simbahan ay tahanan ng Diyos. Ito dapat yung inuuwian natin araw-araw o bawat sandali ng buhay natin na kailangan natin ng kapahingahan. Bagamat sinasabi po, kahit saan pwede nating kausapin ng Diyos. Kahit saan pwede tayong magdasal. Pero mayroon pa rin talagang itinalaga na isang lugar, na isang bahay, isang tahanan, bahay dalanginan, para mas magkaroon tayo ng
malalim na pakikipag-ugnayan sa ating Diyos Ama. Sa loob ng tahanan, dapat tayo natututo sa ating pakikinig, no, sa mga ipinapahayag na mga salita, mga aral na ibinibigay ng Ama sa kanyang mga anak. Malinaw po ba? Yan. Kaya po, kung sa Ebanghelyo, narinig natin yung pagpapalayas, no? Nagalit si Jesus doon sa mga nagtitinda sa templo at ito'y kanyang ipinagtabuyan. No? Isinabog ang mga salapi na mga namamalit ng pera, maging yung mga nagtitinda ng mga kalapati at sinabing, huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking Ama. So, yung malasakit, kung paanong nagmamalasakit si Jesus sa tahanan ng kanyang Ama, sa bawat simbahan. Ganun din nawa tayo, magkaroon tayo ng malasakit sa ating simbahan. Naranasan natin yung mga pagkakataon na kahit gusto natin pumunta ng simbahan, bawal. Ipinagbawal yon, no? Yung panahon ng COVID. Pero ngayon, sana mapagnilaya natin, bukas naman ang simbahan, pero bakit ayaw nating pumasok? Bakit ayaw nating pumunta sa simbahan? Hindi ba nakikita ng mga tao ang kahalagahan ng simbahan? Hindi ba nararamdaman ng mga tao ang presensya ng Diyos sa bawat pagtungo nila sa simbahan? Kasi maganda rin na mapagnilaya natin yan kasi nakaka-contribute ba tayo? Mayroon ba tayong nagiging bahagi na ang mga tao ay wag nang pumunta ng simbahan? Matinding hamon, syempre, no, sa mga tinatawag natin mga lingkod ng simbahan, mga nagsiserve sa simbahan, mga miyembro, no, ng simbahan, ng mga organisasyon o ministry. Dahil kayo po yung nagiging mukha ng simbahan. Kung saan man kayo nakatira, saan mang iskinita kayo umuuwi at alam nilang kayo ay taga-simbahan, sila ba ay naaakit din dahil sa iyo o dahil sa iyo nadidisappoint sila at ayaw na nilang magsimba? Kasi merong inaasahan sa mga taong simbahan, dapat nakakakitaan sila ng kabanalan, nakakakitaan sila ng kagandahang asal o kabutihang loob. So pag nandito ba tayo sa simbahan, nagiging mas mabuting tao ba tayo at nadadala natin to sa bawat lugar kung saan tayo nakatira? O wala din tayong natututunan? Kasi pag ganun pa rin. No, ang bagsak pa rin yan, anong ginagawa ng pari na itinalaga sa simbahan na yan? Natuturuan ba niya? Nabibigyan ba niya ng formation yung mga tao na o catechism man lang para mas maunawaan nila kung ano ang matatagpuan sa simbahan? O baka kailangan tayong palitan. Baka kailangan tayo ding alisin. No? Sabi nga dito, inalis si Jesus yung mga hindi nakakabuti, yung hindi nakakatulong. Pero sana wag sana umabot doon sa puntong yon. Kaya nga, maging mulat nawa tayo sa atin pong ibinabahagi sa simbahan. Tayo ba mainitin ang ulo? Tayo ba magiliw na kapag may dumarating, dahil ikaw ay taga-solidad, taga-kamba, taga-simbahan, mas magiliw ka ba o tayo mismo ang nagiging numero unong, nagiging mapanghusga sa mga taong pumupunta at nais makipagkasundo sa Diyos? Masungit ka ba? Tingnan nyo yung katabi ninyo. Masungit ba? Si Father ba masungit? Huh? Si Father ba mayabang? Yung mga naglilingkod ba sa simbahan, mapagmataas? Kailangan din natin tinitingnan yun. Kasi may mga ugali na dapat inaalis na natin o nawawala. Huwag natin hintayin hagupitin pa tayo
paluin pa tayo ni Jesus bago natin tuluyang alisin itong mga pagkilos, pag-iisip na umiiral sa atin nang hindi natin namamalayan. Sana po mas makatulong tayo na dumami pa ang makaramdam ng ang bahay na ito ay para sa lahat. Yung makaramdam na welcome sila sa simbahang ito. Amen? Magsitayo ang lahat sa ating pagdiriwang ng pagtatalaga ng ating inang simbahan, ang Katedral ng Maynila. Idulog natin ang ating panalangin sa Ama na siyang tumawag sa atin upang maging batong buhay ng kanyang simbahan. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.